If you have your Bibles with you, please turn it with me to the Gospel of Luke, chapter 2, and we will read from verse 11 to verse 12 from New International Version Bible. Luke chapter 2, verse 11 to 12. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Merry Christmas, mga kapatid. Merry Christmas po sa bawat isa. The best Christmas gift wrap. Ito po yung title ng message ni Lord sa atin. The best Christmas gift wrap. Pagka Christmas po, hindi maalis sa isipan ng tao yung mga Christmas gifts, iba-ibang kulay ng mga gift wraps na nakalagay sa tabi or sa ilalim ng mga Christmas trees po. At alam niyo po ba, karamihan sa tao ang iniisip ay yung nilalaman noong gift. Pero kukunti lang siguro ang nakaisip patungkol sa gift wrap or yung presentation. Ang gift wrap po ay hindi lang para proteksyonan yung nasa loob. Pero ito po'y nagpiprepare sa gift, ito po'y nagpoprotekta at nagpipresent. Mas kaaya-aya, mas exciting ang gift kapag maganda ang kanyang pagka-wrap, maganda ang kanyang presentation. Exactly 20 days ago, yung akin pong pastor dati ay nag-celebrate ng kanyang 60th birthday. So pumunta po ako at ibinili ko siya ng birthday gift. At pinili ko po yung best na gift para sa kanya at pinag-gift wrap ko po ng best na gift wrap. Pinili ko yung magandang wrapper, tapos pinabox ko yung gift at pinalagyan ng ribbon. At excited ako na ibigay ito sa aking dating pastor kasi mahal na mahal ko siya. Gusto kong matuwa siya, ma-excite din siya na makita yung nilalaman ng gift. So nakukuha po sa wrapping yung excitement po, mas excited ang mga tao na tingnan kung anong nasa loob pagka ang gift wrap ay maganda ang pagkagawa po nito, pagpresentable at napakaganda. Alam niyo po, yung Christmas Day, alam natin na ang best gift natin bilang mga Christians ay walang iba kundi si Jesus Christ. But few of us ay hindi nakakaalam na si Jesus Christ po ay ginift wrap siya ng Diyos. Nirap siya ni Lord to present it to us. And this morning, we will see Jesus wrapped in garments at His birth, Jesus wrapped in grave linen at His burial, and then finally, Jesus wrapped in glory at His back or second coming, yung coming back niya. We will take a look on this one at a time. So tingnan po muna natin yung number one, the best Christmas gift wrap ever is that Jesus wrapped in garments at His birth. Sa passage natin kanina, sa verse 12, ang sabi po dito, this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes, wrapped in garments. So ang Panginoon po, siya po'y binalot. Si baby Jesus, on that day, nung siya sinilang, binalot po siya ng garment. Now, meron pong ibig sabihin, may spiritual meaning sa pagkabalot ng Panginoon, sa pagka-wrap sa Kanya. He was wrapped in garments at His birthday. Dahil po, ibig sabihin nito that God, ang Diyos, ay nirap in human flesh. Ang Diyos na hindi kayang i-contain ng tao, siya po ay bumaba para ma-irap siya, para nang sa ganon, ang mga tao na kanyang nilikha ay makarelate siya, maka-empathize siya. Kaya nga ang sabi ng writer ng Hebrews sa chapter 4 verse 15 na we have the high priest who can empathize with us, makasympathize siya sa lahat ng ating mga kahinaan. Kaya po siya nag-gift wrap. He was gift wrap in human flesh. Na-wrap si Lord. Ang Diyos po, ang Diyos ay ibinalot ng katawan ng tao. Yun ang best gift wrap. Na ang Diyos bumaba at nakikita natin. Nakikita siya. Nakikita siya ng mga disciples, nahawakan siya, narinig siya, nakausap siya. And hindi lang yung na-wrap siya in human flesh, but also He was wrapped in humility. Kasi yung pag-gift wrap ni Lord,
ay hindi sa magandang lugar na ilagay, kundi sa manger. Ang sabi ng passage natin na you will see a baby wrapped in clothes and lying in a manger. So sa sabsaban po siya inilagay. Naka-gift wrap si Lord, pero ang kanyang lagayan ay sa sabsaban, sa manger. Now, dahil meron pong message si Lord dito, ibig sabihin po ang Panginoon na bumaba, nagkatawang tao, siya po'y bumaba bilang humble God. Mababa ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi po siya ipinanganak para magpa-impress, hindi sa magagarang hospital, siya isinilang kundi sa sabsaban. At akma po ito dahil si Jesus Christ ay tinatawag nating Lamb of God, Kordero ng Diyos. Siya ay kordero ng Diyos. Ang kaya nga po ang unang pinakitaan ng mga anghel at ang unang sinabihan na ipinanganak na ang Misaya, ang Kristo sa Bethlehem ay mga shepherds. Ang mga shepherds ang unang nakarinig. At sila ang unang inutusan na punta kayo doon. So pumunta nga po sila at nakita nila si baby Jesus naka-wrap, lying on a manger. At ang mga shepherds na ito ay hindi mga ordinary shepherds dahil malapit lang sila sa Bethlehem. Sila po itong mga shepherds na ang kanilang alagang mga flocks ay para sa sacrifice, sa temple sacrifice. So, kinikilatis po nilang maigi yung mga baby, yung mga bagong panganak na mga sheep, kung ito po ba ay perfect sapagkat sa kautusan po hindi pwedeng ihandog sa templo ang may defect. Ang bulag, ang pilay, ang may galis. So, mahusay silang pumilatis kung ang bagong panganak ba ay perfect at tamang-tamang panghandog sa temple. So, kaya mga shepherds, para makita ng mga shepherds na si Jesus Christ is the perfect Lamb of God. So, nakita nila ang Panginoon ng mukhaan at doon sa sabsaban. Kasi siya ay Lamb of God. At ang ibig sabihin nito na He was wrapped in humility. Napakababa ng kalooban ng Panginoon. Kaya nga po nasabi ni Pablo sa Philippians chapter 2, na although He is God in His nature, in very nature He is God, pero siya po'y nagpakumbaba. He humbled Himself and took the form of a servant, yung form ng tao, at naging obedient to death, even death on a cross, sabi ni Apostle Paul. So ang Panginoon po ay mababa ang kalooban. Nang sa ganun, ang mga tao po in all walks of life ay makalapit sa Kanya. So hindi po si Lord maarte, hindi ang Panginoon hindi distant, kaya nga siya Emmanuel, God with us. Talagang pinanganak po siya, lowly yung kapanganakan, humble ang kapanganakan, nang sa ganun, lahat ng klase ng tao ay makalapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga nung sinabi ni Lord, I like this verse in Matthew chapter 11, verse 28 to 30, sabi ni Lord, "Come to me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light." So humble si Lord. Kaya siya sa manger pinanganak, kaya siya ginip-wrap in garments sa kanyang kapanganakan. Pangalawang makita natin that the best Christmas gift wrap ever was that Jesus wrapped in grave linen at His burial. Hindi lang po nung siya isinilang, siya ay nirap. After that, after 33 years, nirap siya uli nung siya ay namatay at nung siya ay inilibing. Nakarap pa rin si Lord. Look at Luke chapter 23, verse 52 to 53. Going to Pilate, he asked for Jesus' body. Yung he dito ay si Joseph from Arimathea, isa sa mga disciples ni Lord. So, gusto niyang kunin ang patay na katawan ni Jesus Christ sa cross. Ni-request niya kay Pilate. And then verse 53, then he took it down, wrapped it in linen cloth. Yung linen cloth is grave garments, grave linen. Ito yung special na tela na pangbalot sa patay. So ang Panginoong Jesus po, ginifrap siya uli. Hindi lang sa kanyang birth, but even on His burial. Sa kanyang pagkalibing, ginifrap si Lord. Kasi gift siya para sa atin. He came on earth, not yung first coming niya, not as king, but as a humble servant, para tayo po ay matubos sa ating mga pagkakasala. Siya po ay nirap para pagbayaran ang ating mga kasalanan through His death on the cross. So napakaganda. Ito ang ultimate gift from God. Yung si Jesus Christ ginifrap sa grave linen at His burial. At ito po'y hinandog sa bawat isa
sa atin. Kasi nung wala pa tayo sa Panginoon, tayo po ay nakikipaglaban sa ating Diyos dahil sa ating mga pagsunod sa mga nasa ng ating katawan na makamundo. Ang sabi ng salita ng Diyos in James chapter 4 verse 4 na anyone who friend with the world is enemies of God. Sino man daw pong makipagkaibigan sa sanlibutan, yung umaayon sa takbo ng sanlibutan ay kalaban ng Diyos. At dati po ay wala tayong ibang nais kundi yung sumunod ayon sa hilig ng ating katawan, ayon sa takbo ng sanlibutan, kaya lahat tayo kalaban ng Diyos. Pero nung ginifrap si Lord sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, natanggap natin ang reconciliation. Natanggap natin ng yung kapayapaan. Hindi na tayo enemies of God, kundi tayo ngayon ay na-reconcile. We are now children of God. Kaya nga po ang mga Christians ay mga anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. At ito po yung nangyari dahil si Lord ginifrap nung siya ay namatay at inilibing. At ibig sabihin po nito na yung pagka-gift wrap ni Lord sa burial niya ay hindi cheap ang gift na binigay sa atin. Hindi free ang binigay na regalo ng Panginoon sa atin. It cost God everything. His own Son, Jesus Christ, ang ibinigay sa atin. Napakamahal, priceless ang blood ni Jesus Christ. Priceless ang life ni Lord. Pero yun ang ginifrap ng Ama para ibigay sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Kaya napakamahal ng ating natanggap na gift from God. Thirdly and lastly, the best Christmas gift wrap ever is Jesus wrapped in glory at His back. Ang ibig kong sabihin ng at His back dito ay yung kanyang second coming back. Yung return niya, yung pagkakari niya. Hindi pa po ito nangyari. Mangyayari pa lang po ito. Ang sabi po sa Matthew chapter 25 verse 31, when the Son of Man comes in His glory. So pagbabalik si Lord po, wala na siyang damit, wala nang garment. Ang damit niya ay kaluwalhatian niya. Yung great glory ng Panginoong Diyos, doon siya nababalutan. Yung divine majesty. Nung bumaba po siya is in humility, na nagpakumbaba po siya, nasa sabsaban lang siya. Pero sa second coming niya, hindi na in humility, but with divine majesty, with great power and glory. At kung nung una, pumayag ang Diyos na maraming nag-reject sa Kanya, maraming hindi kumilala sa Kanya, maraming nang insulto sa Kanya on His birth, on Christmas Day, but on His second coming, wala nang pwedeng mag-reject kay Lord. Lahat ay makakakita na sa Panginoon. Everyone will see the glory of the Lord sa second coming ng ating Panginoon. And I would like to share to you a very important doctrine or theology, mga kapatid. Ang Christmas is incomplete without the second coming of the Lord. Kasi ang second coming ni Lord ay yung consummation or katuparan doon sa promised salvation sa bawat isa sa atin. Ang Christmas po ay para itong engagement. Dahil sa pagkasilang ni Kristo at kamatayan niya, na-engaged na tayo sa Kanya. Ibig sabihin, sure na tayong pakakasalan tayo ni Lord. Pero wala pa ang wedding. Hindi kumpleto ang pag-aasawa kung hanggang engagement lang. Kailangan may wedding ceremony. At ang wedding ceremony mangyayari sa second coming ni Lord. In His glory, babalikan niya ang bawat isa sa atin. At sigurado pong mangyayari ito. Certain, sigurado po, tiyak na ang Panginoon ay muling magbabalik. Kasi yun ang prophecy sa Kanya na isisilang ang Kristo sa Bethlehem. Nangyari nga po more than 2,000 years ago. At it caused great joy sa mga tao. Nakita natin ngayon, hanggang ngayon, na talagang nagdiriwang ang mga tao sa kapanganakan ni Jesus Christ. That's the fulfillment of the prophecy. And so, yung pangako pa ng Diyos na muli siyang magbabalik ay Kanya rin pong gagawin. Sigurado rin po itong mangyayari. In His great power and glory, bababa muli ang ating Panginoon. Lahat po'y makakakita na sa Kanya. At ang mga tao na nung una ang kanilang pinagsumikapan ay yung mga gift na matatanggap sa sanlibutan, pagbalik ni Lord, pagsisihan nilang maigi. Sapagkat hindi nila inuna
ang best gift from God, si Jesus Christ. Pag bumalik si Lord, ang mga tao po'y mag-iiyakan, magnanangis po sila sa pagsisisi, sapagkat makita na ng lahat ang muling pagbabalik ng Panginoon. In His glory, ginifrap si Lord. In glory at His back, sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga po, ang sabi ni Paul sa sulat niya kay Titus, while we wait for the blessed hope. You see, tayo mga Kristiyan, naghihintay tayo sa buhay nating pag-asa, pinagpalang pag-asa natin. The appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. So pag nag-appear si Lord, laging may kaakibat na yung glory ng Diyos sa Panginoon. So pagbalik ni Lord, talagang nakagrap siya in glory at His back. At ang tao po, ang best gift na ma-receive niya, yung perfect gift ay si Jesus Christ. Kaya nga po ang sabi sa James 1 verse 17, every good and perfect gift is from above. Si Jesus Christ is the ultimate gift. And nakita natin, we see Jesus wrapped in garments at His birth. We see Jesus wrapped in grave linen at His burial. And then, we will see soon Jesus wrapped in glory at His back sa kanyang muling pagbabalik. Kaya ang mga taong buhay pa ngayon, may pag-asa pa po na matanggap natin yung best gift, Christmas gift wrap ever. At ito ay ang Panginoong Hesukristo. Wag nating habulin ang gift sa sanlibutan. Kasi ang mga gift sa sanlibutan, naka-gift wrap siya, mapanlin lang. Yung laman ay walang kabuluhan, magdudulot lang ng kapighatian, pasakit, kalungkutan. Maganda maaari sa panlabas, pero yung laman pala ay ampaw. Walang laman. 3 days ago, may napanood po akong balita sa GMA News, baka yung iba sa atin nakabalita rin, ng exchange gift ng mga estudyante. 12 years old na lalaking estudyante po, iyak siya ng iyak dahil yung na-receive niyang gift, hollow block saka blouse. Nabalita po ito 3 days ago. So, excited pa naman siya kasi mabigat yung gift na nabigay. Naka-gift wrap po eh. So, inuwi pa talaga niya sa bahay. Kailan binuksan ng nanay ay hollow block. Alam niyo po, nakakatawa at nakakainis, nakakalungkot yung ganito. Pero ganito po ang totoong kalagayan ng maraming mga tao na excited sila, buhat-buhat nila yung gift sa sanlibutan, yung gift na akala nila ay magdudulot ng kagalakan sa kanila dahil maganda sa panlabas. Pero noong binuksan ay hollow block pala. Walang pakinabang. Magdudulot lang ng kalungkutan. Iyak ng iyak yung bata. I can imagine. Ganito mangyayari sa maraming tao. Dahil hindi nila tinanggap the best gift, si Jesus Christ. Pagdating ng araw, pag makita nila yung mga mansyon nila, pagbalik ni Lord, makita nila yung mga lote nila, yung mga negosyo nila, yung mga alahas nila, hollow blocks pa lang lahat ng ito! Walang kabuluhan. Itong aking pinagsumikapan na makamtan. Kaya magnanangis ang mga tao pag nakita na si Lord wrapped in His glory. Pero tayong mga tumanggap na, tayong nakatanggap na ng best Christmas gift ever, si Jesus Christ, saka tayo magdiriwang. Magdiriwang, maglulundagan tayo mga kapatid dahil tinanggap natin ang best gift na bigay ng Diyos, walang iba kundi ang kanyang anak ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, bago tayo magtapos, sa lahat po ng madaanan nito, makakarinig nito, kung hindi mo pa na-receive si Jesus Christ, the ultimate gift from God, then receive Him. He is for you. Gift siya, Christmas gift. Walang bayad, tatanggapin mo lang. Open your heart, receive Him as your Lord and your Savior. Natanggap mo na siya as a baby wrapped in garments at His birth, and as a Lamb of God wrapped in grave linen at His burial. And soon, pagbalik ni Lord, magjo-join ka sa mga anak ng Diyos na magdiriwang that the Lord Jesus wrapped in glory in His second coming. Yun ang ating inaasam. Mga kapatid, excited tayo doon. Kaya nga, sa bawat isa na meron ng best gift, meron na tayong Jesus Christ, isa lang po masasabi ko sa inyo,
Merry Christmas po talaga. Amen. Merry Christmas to you and your family. Tayong lahat po ay magsitayo.